dapat ay nanatili ka na lang sa kama. Bago ko isalaysay sa iyo ang kwentong ito, pangakuan mo ako na hindi ka mag-iimbestiga pa. Pangakuan mo ako na hindi mo hahayaan ang iyong malagim na kuryosidad na hamunin kang hanapin ito. Dahil kung gagawin mo, hahanapin ka nito at sisirain ka nito. 8 taong gulang ako noon. Lumipat kami mula New York patungo sa isang maliit na bayan sa New Jersey noong tag-init na nagsisimula ang klase ilang linggo pa lamang ang nakalipas. Ang higit pa, subalit natatakot ako na baka subukan mong bumalik doon at makita ang mismong sasabihin ko sa iyo. Walang sinuman ang dapat dumana sa pinagdaanan ko. Ako ay nag-iisang anak. May 2 mapagmahal na magulang na laging naroon para suportahan ako sa oras ng kagipitan. Lumipat sila palabas ng New York dahil sa pagpaslang sa isang kapitbahay. Isang magandang dahilan para umalis kung ako ang tatanungin. Noong una akong pumasok sa bago naming bahay, naisip ko na mukha itong maayos. Ang kusina, ang master bedroom, ang sala at maging ang mga banyo. Maganda ang lahat. Pagkatapos ay pinakita sa akin ng aking mga magulang ang aking silid. Ito ay nasa dulo lang ng pasilyo mula sa master bedroom. Binuksan ko ang pinto para malaman kung ano ang nasa loob. Ang silid ay makitid, halos hindi mas malapad sa walk-in closet na nasa silid ng aking mga magulang. Naglalaman lamang ito ng isang bunk bed at isang drawer. Ang silid ay walang bintana at napakadilim. Noon pa man naisip ko nang nakakabagabag ito. Matapos makita ang aking silid, naglakad ako patungo sa kusina at kinausap ang aking ina na naghahanda ng kanyang tanghalian. Tinanong ko siya kung bakit iniwan ng mga dating may-ari ang ganoong kagandang bahay at pagkatapos ay ibinenta ito sa napakamurang halaga. Sumagot lamang siya ng isang kibit balikat. Naalala niya na ang aking libro ay naiwan sa kotse at sinabihan ako na dapat ko itong kunin. Mabilis akong tumango at lumisan sa silid. Nang buksan ko ang pinto ng kotse, nakita ko ang aking libro na nakalagay sa upuan sa likod. Kung saan ito iniwan. Ito ay isang maikling kwentong katatakutan na may pamagat na The Telltale Heart. Ang kwento ay maikli lamang. Isinulat ng parehong may akda ng The Raven na si Edgar Allan Poe. Ito ang pinaka nakakatakot na bagay na nabasa ko. May kung ano sa paraan ng pagkakasulat nito na nakakapanindig balahibo. Inakala ko na wala nang mas tatakot pa sa pagkarinig sa puso ng isang tao na tumitibok ng napakalakas mula sa ilalim ng sahig, kahit na imagination mo lang ito. Gayon pa man, maling-mali ako. Napakamali ko na hindi na ako muling makakatulog ng maayos kailanman. Matapos magsipilyo, nagpaalam ako sa aking mga magulang at natulog na. Pinatay ko ang mga ilaw at nakita ko kung gaano kadilim sa loob ng silid. Halos hindi ko makita ang sarili kong kamay sa harap ng aking mukha. Ito ang pinakamadilim na silid na napasukan ko. Gayon pa man, ito na ang tahanan ko ngayon at kailangan kong sanayin ang sarili ko. Gumapang ako sa aking kama at nagsimulang sumubok na makatulog. Nagsisimula na ako makaidlip nang mapansin ko kung gaano kakaiba ang aking paghinga. Parang halos naghahabol ako ng hininga, ngunit wala naman akong sipon o anuman. Habang isang madilim na kaisipan ang pumasok sa aking isip, nagpasya akong pigilin ang aking hininga sa loob ng isang sandali. Ang paghinga ay nagpatuloy. Noong una, kinilabutan ako. May kung ano sa silid ko. Nasaan ito? Ano ito? Gusto kong sumigaw para sa aking mga magulang, ngunit ang aking instento ay nagsabi sa akin na manatiling tahimik.
Kaya naupo ako doon sa halos purong kadiliman, nanginginig. Imagination ko lang ito sa loob-loob ko. Sinusubukang pakalmahin ang aking nagkakarera na isip. Kapag nasa isang lugar ka na napakakatakot sa iyo, ang iyong imagination ay nagiging ligaw. Titigil din ito mamaya. Ngunit hindi ito tumigil. Nagpatuloy ito. At nagpatuloy at nagpatuloy. Lalo lamang itong lumalakas habang tumatagal ang gabi. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Kinabukasan, agad na napansin ng aking mga magulang kung gaano ako kapagod. Tinanong nila ako kung paano ang tulog ko, kahit nahalata naman ang sagot. Ipinaliwanag ko sa kanila ang nangyari noong nakaraang gabi. Sa hitsura ng kanilang mga mukha, alam kong hindi sila naniwala sa akin. Sinabi ng tatay ko na iniisip ko lang ang mga bagay-bagay. Sinubukan kong paniwalaan siya. Natatakot pa rin mula sa nakaraang gabi. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Nakakita ako ng mga nilalang sa mga anino, mga halimaw na nag-aabang sa kadiliman. Sinubukan kong mag-focus sa sinabi ng aking ama kanina, na ang lahat ng ito ay nasa loob lamang ng aking ulo. Ang pagkarinig sa mga salita ng aking ama na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay nagpakalma sa akin. Nagsisimula pa lang akong makatulog nang marinig ko ito. Ang paghinga ay bumalik. Namatay ako sa takot muli. Sa pagkakataong ito ay may bagong kaisipan na pumasok sa aking isip. Mangangahas ba akong tumingin sa rehas ng bunk bed at tingnan kung mayroon nga ba talagang tao sa kabilang bunk? Ang kaisipang iyon ay nakabitin sa itaas ng aking ulo sa mahabang panahon bago sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa rehas. Tumagilid ako at nagsimulang sumilip sa rehas. Noong una, itinaas ko lang ang aking ulo sa rehas ng kaunti. Pagkatapos ay inusog ko ang aking ulo ng mas malayo pa at mas malayo pa. At pagkatapos ay kaunti pa hanggang sa wakas ay makita ko ang bunk sa ibaba. Mayroong isang bagay sa ilalim ng kumot. Nakikita ko ang paggalaw nito kasabay ng paghinga, ang pagkahabol ng hininga. Napatalon ako sa gulat, lumagitik ang kama dahil sa mabilis kong paggalaw. Ang paghinga ay tumigil, ang nilalang ay nagising. Mabilis akong humiga muli at nagpanggap na natutulog. Nanigas ako sa takot, nakatitig sa kisame. Nakikinig sa kaluskos sa bunk sa ibaba. Ito na ang katapusan sa loob-loob ko. Tumigil ang kaluskos, walang nangyari sa isang sandali. Pagkatapos ay naramdaman ko ang isang bagay na sumundot sa aking likod. Pagkatapos tumigil ito, ilang sandali pa, gayon paman. Naramdaman ko ang parehong sundot sa aking binti. Siniyasat ako ng nilalang sa pamamagitan ng kama. Inilarawan ko ang nakakapangilabot nitong kamay na sumusundot sa iba't ibang bahagi ng kama. Sinusubukang hanapin ako, tinitiyak na hindi ako nakatakas. Naramdaman ko ang pag-apaw ng luha sa aking mga mata. Sobra na ito para sa akin. Pagkatapos ay sinundot nito ang aking leeg. Mom! Nagmamadaling pumasok ang aking mga magulang sa aking silid. Ang paghinga ay nawala na. Tumayo ang aking ina sa ibabaw ng ilalim ng bunk bed para tumingin sa akin. Tinanong nila kung bakit ako umiiyak at nanginginig, ngunit hindi ako makasagot. Sobra ang takot ko. Umakyat ang tatay ko sa hagdan ng bunk bed at binuhat ako at dinala sa kanilang kwarto. Habang nililisan namin ang aking silid, lumingon ako sa ilalim na bunk. Mukhang hindi ito nagalaw. Habang tumanggi ang tatay ko, sumang-ayon ng aking ina na patulugin ako kasama nila para sa gabing iyon. Ang kapanatagan na naroon ng aking mga magulang ay nagpahintulot sa akin na sa wakas ay makakuha ng pahinga noong gabing iyon. Ang mga susunod na gabi ay nanatiling pareho. Hindi ako hahayaan ng nilalang na makatulog at hindi maiiwasang magsisimulang sumundot-sundot para hanapin ako. Sisigaw ako para sa tulong at sa nilalang ay maglalaho. Kapag umalis ang aking mga magulang, itutuloy nito ang kanyang mga ginagawa. Sa kalaunan ay nagsimula itong kumamot sa frame ng kama. Tinutuya ako na parang alam nitong gising ako.
Nagpasya ang aking mga magulang ng aking libro ang naging sanhi ng pagwawala ng aking imagination at ang tanging paraan para tumigil ito ay ang magpakatatag ako at matulog sa sarili kong silid. Ang taglamig na iyon ay ganoon din. Itinigil ko na ang pagsasabi sa aking mga magulang. Nasasanay na ako sa pagsundot at pagpindot ng nilalang. At nakakakuha na rin ako ng kunting tulog kung susubukan ko talagang baliwalain ito. Gayon pa man, ang pagkakamot at pagsundot ay gigising pa rin sa akin kahit man lang minsan sa isang gabi. Sa paglipas ng panahon, nakakuha pa rin ako ng mas maraming tulog bawat gabi hanggang sa nakakuha na ako ng ilang oras na pahinga. Isang malamig na gabi noon ng Enero. Nagsimula ito gaya ng dati sa paghinga. Nakatulog naman ako ng mas maaga kaysa sa normal at nagising ako ng ang nilalang ay nakapatong sa akin. Noong una, sumuko na lang ako, nakatadhana na akong mamatay ngunit walang nangyari. Matapos ang lahat ng oras na ginugol ko sa pakikinig sa mga ungol at paghahabol ng hininga mula sa nilalang, nagsimula ako nang makilala kung paano nagbabago ang paghinga nito kapag ito ay tulog kumpara sa kapag ito ay gising. Napansin ko rin na nakapatong lamang ito sa aking binti na nangangahulugang baka makatakas ako. Inigalaw ko ang aking mga braso para ilagay ito sa mas magandang posisyon para lamang mahawakan ang braso nito. Ang braso ay mas maikli kaysa sa akin, ngunit halos kalahati nito ay isang malaking daliri. Naramdaman ko ang dambuhalang daliri ng nilalang. Balot ito ng balahibo ngunit napakabuto. Halos kalahati ng daliri ay isang higanting kuko o isang pangalmot. Gumalaw ako paunti-unti, sinusubukang makalabas sa aking kama. Malapit na ako sa kalayaan ngunit kailangan kong igalaw ang aking binti. Saglit kong pinag-isipan ang simpleng pagtakbo na lang ngunit binaliwala ko ang hangal na ideyang iyon. Nagpasya akong gamitin ang aking unan para ipalit sa aking binti. Habang kinukuha ko ang unan, naramdaman ko itong gumalaw sa kanyang pagtulog. Nagsimulang kumabog ang aking puso, pagtakas o kamatayan. Kaya sa isang malalim na paghinga, pinagpalit ko sila. Naghintay ako ng ilang sandali. Noong una, wala namang nangyari. Tahimik akong nagpakawala ng buntong hininga ng pasasalamat. Tahimik akong lumabas sa aking kama at bumaba sa hagdan patungo sa sahig. Nagsimula na akong maglakad patungo sa pinto nang marinig ko ito. Isang malalim na ungol, parang hindi sinasadya, parang isang aksidente. Dahan-dahan akong lumingon para harapin ang nagising na halimaw. Gayon pa man, masyadong madilim para makita ang katawan ng nilalang. Ang tanging makikita ay ang dalawang maliliit at nagniningning na kahel na mga mata. Adam. Para sa tila maraming oras nagtitigan kami. Walang kumukurap kahit isang beses. Ang tanging bagay na bumabasag sa katahimikan ay ang paos na paghinga na ginagawa nito. Sa wakas, kumilos na ako. Umiwas ako at binuksan ang aking pinto at tumakbo sa kwarto ng aking mga magulang nang mabilis hanggat kaya ko. Naririnig ko itong bumababa sa hagdan habang pumapasok ako sa silid ng aking mga magulang. Sumigaw ako para magising ang aking mga magulang ngunit walang tugon. Naririnig ko ang mga kuko na kumakaladkad sa sahig. Nagmamakaawa ako sa aking mga magulang na gumising. Wala pa ring tugon. Tumakbo ako sa aking ina at niyugyug siya. Wala. Nagsimula akong umikot sa kama para subukan ang aking ama ngunit napatingin ako sa aking mga kamay. Puno sila ng dugo. Nagsimula akong manginig at kinakabahang lumingon pabalik sa aking ina. Humakbang ako ng maingat patungo sa aking ina. Ipipihit ko na sana siya nang marinig ko ang dalawang bagay na bumagsak sa sahig. Dahan-dahan akong lumingon para harapin ang nilalang muli. Doon sa harap ko ay may dalawang puso ng tao sa sahig. Sa likod nila, dalawang kahel na mata ang nakatitig sa akin sa kadiliman. Ang mga puso ay may tumitibok pa rin. Nagsimulang mapuno ng luha ang aking mga mata. Ang tibok ng puso ko ay napakabilis na naisip ko na sasabog na ito. Umiikot ang aking paningin, tuyot ang aking bibig. Nakatitig ako sa mga mata ng nilalang mula sa kabilang dulo ng silid. Binuksan nito ang kanyang mga bibig para kausapin ako sa huling pagkakataon.
Umalis ka na, Adam. Kumukurap ako at biglang huminto ang lahat. Ang mga mata ay naglaho, ang mga puso ay tumigil. Ang tanging natira sa silid ay isang bata at ang kanyang dalawang pinaslang na magulang. Mabilis kong sinunod ang nilalang at tumakbo palabas ng bahay patungo sa taglamig ng Jersey. Kung saan ako pupunta hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang gayon paman ay hindi na ako lilingon pa. Ilang taon na ang nakalipas, ligtas na ako. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari sa halimaw at sa iniwan ko. Ngunit iyon lang ang naalala ko. O kahit papaano, iyon lang ang hindi ko hahayaang makalimutan. Kailangan ko ng matulog ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata para matulog matapos ang isang matinding gabi ng muling pagbabalik sa aking nakaraan. Naririnig ko muli ang paghinga, hindi ito sa akin, kundi ang hindi pantay na paghabol ng hininga mula noong maraming taon na ang pagkalipas. Kasabay ng tibok ng aking puso. Mas malapit na ito ngayon. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan. Dahil baka sa susunod na pagpikit mo, marinig mo na rin ang paghinga sa ilalim ng iyong kama. Mag-ingat kayo at sana ay makatulog pa kayo ng mahimbing. Maraming salamat sa panonood.